Hindi ibig sabihin supporter ako ganito, hindi. Ang inaangaan ko sa kanya, yung nagawa niya sa bayan. Tama. Hindi yung iba kasi yung supporter na sinasabi nyo eh. Hinahangaan ko ang Pangulong Duterte dahil sa nagawa niya sa bayan. Yan, nagsirbisyo sa bayan. Bakit nyo gaganuhin? Isipin nyo na lang yung mga nagawa ni Tatay Digong for 6 years. So yung sa ginawa niyang 6 years na yan, ito yung kabayaran. Ang sinabi lang naman ni Tatay Digong, nung siya'y nasa Hong Kong, bakit niyo ako kakasuhan? Bakit niyo ako ikukulong? Ginawa ko lang ang tama para sa bayan. Yung sinabi ni Tatay Digong na yun, that's it na yun. Ibig sabihin, yung sabing yun, yun nag-serve siya sa bayan, wala siyang ibang hiniling pa. Anong sabi niya? Umakyat ako ng Malacanang, bumaba ako ng Malacanang. Wala ni isang poste ng bahay ko. Miski bisitahin yung bahay ko, wala ako na ipatayo. Hindi ako naandito para for the views o makin. Hindi. Nandito ako para sa Pangulong Duterte. Dahil ramdam ko, nung siya ay nakaupo for 6 years na may Pangulo ko. Ngayon, hindi ko ramdam. Wala akong naramdaman. Bumaba kayo sa ground. Kami nagsasurvey. Ina-upload namin yan sa YouTube namin. Tingnan nyo kung ano yung sinasabi ng sambayan ng Pilipino. Ang hinanakit at galit na. Pero anong ginagawa ng gobyerno to? Wala pa rin, nagtutulog-tulugan na akala nila sila pa rin ang hari. Hindi nyo magagawa pag ang taong bayan ang gumalaw na. Yan yung lang masasabi ko. Ma'am, anong pangalan nila? Ano po, JM Vlogs po. GM Vlogs. Vlogs? Yung ano ma'am, yung real name po nila? Joyce po, Joyce. Madam Joyce, galing kayo saan? Doon po sa naiya po kami. Kami po nag-cover po doon. Hanggang ngayon nakalive pa rin po ako. Ito, nakalive pa rin. Supporter ni dating Pangulo. Supporter, hindi po ako talaga po sumusuporta ako sa dating Pangulo. Since 2010 pa po yun. Hindi ibig sabihin supporter ako ganito, hindi. Ang inaangaan ko sa kanya, yung nagawa niya sa bayan. Tama. Hindi yung iba kasi yung supporter na sinasabi nyo eh. Hinahangaan ko ang Pangulong Duterte dahil sa nagawa niya sa bayan. Saan pa po kayo galing, madam, dito sa Metro? Taga Metro Manila? Metro Manila kami. Hindi ako, iba yung supporter sa humahanga eh. Ang supporter, ibig sabihin sinusuporta, hindi. Ang hinahangaan ko sa kanya, yung nagawa niya sa bayan. Siya ay naglingkod ng tama, hindi siya nagnakaw. Anong sabi niya? Tuwing may mga batawag siya ng meeting sa Malacanang, anong sabi niya? Ito lang ang handa natin. Ito lang, simple lang tayo. Kasi hindi pera natin yan. Pera ng taong bayan yan. Yan yung lagi natatak sa aking isip. Yung mga bagay na, maliit na bagay na sinasabi ni Pangulong Duterte na yan ang dapat itatak natin. Kung naririnig ka ni PRRD, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko kay Tatay Digong, hindi ka nag-iisa. Naandito kami, sambayan ng Pilipino. Hindi yung sa sumusuporta lang. Humahanga kami sa lahat na nagawa mo sa sambayan ng Pilipino. Yun. Ginagalang ka namin dahil alam namin na ang ginagawa mo ay sa sambayan ng Pilipino, hindi pa sarili mo lang. Di ko pa, isipin nyo ha, ordinaryong Pilipino na lang si Pangulong Duterte. Bakit hanggang ngayon hinahabol nila? Bakit? Tinig ba sila? Tinig ba si Pangulong Duterte sa kanilang mga masamang hadikain? Yan lang yun, yan lang masasabi ko. Anong panawagan mo naman sa mga kapwa nating Pilipino na nasa bahay at nanonood ngayon? Yung mga kapwa Pilipino ko na nasa bahay ngayon, ano bang hinihintay nyo? Eto na, ginagawa na. Anong tawag dito? Kayo nang humusga. Kung ano ang tawag dito, ayaw ko na magsalita. Saan? Nandito rin pala. Sino to? Sino yan? Ha? Never mind. Mirado na. Pinandaduhan na. By life daw. Dito kami mismo sa may kabayan. Very resort. Gate 5 Gate 5.
If you want to join. Hindi nagtagal. Oh, grabe yung mga banat mo daw, ma. Oo, hindi nila alam yung banat ko marami nagte-trending. Kayo naman magsabi. Yung banat kong ito, pinaka-aksena ko ng mga pulangaw. Tingin ko, diversion lang yan Oo. Dahil meron paparating na bangkay. Ito si boss. Paparating na yung bangkay ni Mr. Tantoco. Kaya ang tanong, bakit po tayo, bakit ginawa nila kay Tatay Digong yan nung wala namang warrant? Diba? Invitation po ba yan? Pero ang tanong po natin, ngayon po ay paparating ang labi ni Mr. Tantoco. So, dapat po, yun ang bigyan natin ng pansin dahil ang issue po doon, ano ba ang kinamatay ni Mr. Tantoco? Yung po ang may-ari ng Rustans. Okay, alam niyo na po ang Rustans, di ba po? Dito yan sa akin. Oh, yan po ay napaka dikit kay dating First Lady Imelda Marcos. So, hindi po natin alam kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng Rustans. But the question is, bakit wala pong nakakaalam ngayon na paparating na po ang labi ni Mr. Tantoco? Kaya lahat po ng media nandito po, ano po ba ang ginawa kay Tatay Digong ngayon? Invitation po ba? Or this is the diversion lang po ito para mawala po yung focus natin na ano ba ang kinamatay ni Mr. Tantoco? Nakasama po ng ating Pangulong BBM at First Lady Imelda Marcos. That is the question. Okay, boss. Statement na daw ang Malacanang na meron na daw talagang warrant of arrest galing sa ICC. Ngayon, nakausap ko kanina si Agent Morales, may aeroplano daw dumating kumbaga. Baka ang pagkakaalam natin, siguro baka ililipat doon. Hindi na palabasin. Tingnan mo, nakapadlock na pinadlock na yung hindi pa palabasin si Tatay Digong. Baka yung aeroplano na yun ay galing sa ICC, ililipat na doon. Yun ang pagkakabasa. Ayun si Sir Jim. Malalaman natin kung Sir Jim. Ito. Agent Morales. May GM kasama natin. Ano nang balita po sa loob? Standby the aeroplano para ilipad siya sa ICC. Standby. Yan, nadulas po mga konektado na ito kanina. Pero kasi, ayun. Oo, pero kasi dapat malaman po natin ngayon ano po ba yung batas ng Pilipinas. Hindi na tayo member di ba? Opo, hindi na tayo member yan. Yun nga po, pero ibig sabihin nasa Pilipinas po si Tatay Digong. Ang sabi po kasi sa report ni Spoke sa Harry Roque, yan daw po ay hindi basta-basta pwedeng ilibas si Tatay Digong dahil ayon po sa pagkakasabi ni Spoke, yan po ay gagamitin dapat din yung batas ng Pilipinas. Dahil may sarili po tayong batas under Constitution, dapat doon po tayo lumagay sa tama. Kaya dapat po natin malaman kung ano ang mensahe ni Spoke Harry Roque, kung ano po ang katotohanan sa pangyayaring ito. Sana mag-open line po si Spoke Harry Roque para maabisuhan po tayo kung ano po yung right ni Pangulong Duterte na ilahad po natin sa taong bayan ngayon, ang status. Sana mag-open po si Spoke Harry Roque ngayon para malaman natin dahil nandito po tayo, marami katanungan at maraming mga chismis na ay meron na po warrant. Pero ang tanong po natin is, folks, ano po ba ang right ng Pilipino para sa pangyayaring ito? Gusto po namin marinig ang inyong boses, Spoke Harry Roque. Sana po mag-online po kayo sa oras na ito para maintindihan po ng ating mga kababayan na kayo po ang magsalita on behalf of Tatay Digong kung ano po ba ang batas ng Pilipinas na dapat natin ihayag po sa oras na ito. Salamat po. Kabakalawa, meron kami mga may mga coordination na ginagawa kami nila Maharlika, nila Spoke Harry Roque, kaugnay doon sa pumutok na issuance ng warrant of arrest. Kaya winork out agad natin yon at napatunayan natin yung sinasabi na may warrant of arrest dito sa Pilipinas ay negative. At makailang ulit nating chinek kahit na Sabado-Linggo, no? Dahil na hindi rin tumitigil itong si Spokesman Harry Roque at saka si Binibining Maharlika na i-check mabuti. So chinek natin sa lahat na
ng ating mga counterpart dito sa Pilipinas, pero talagang wala. Ngayon, yung itong warrant na ito ay yung sinasabi, ito di umano yung sa ICC. Kaya nga ang ginagamit nila yung sa Interpol na ang Pilipinas sinasabi miyembro ng International Police, miyembro ng Interpol. Kaya yun ang ginagamit para mag-serve ng warrant of arrest. Pero yan malaking malaking question yan sapagkat ang Pilipinas ay matagal nang bumiwalay doon sa ICC. At itong ICC na ito ay ginagamit ng mga Democrat ng Amerika kasabwat yung Administrasyong Marcos para gamitin laban kay Pangulong Duterte. Katulad na nangyayari ngayon dito. Kaya kanina, agad-agad magmula sa airport, bumitaw kami sapagkat yung convoy dahil nakatanggap tayo ng information na dadaling dito si Pangulong Duterte. Kaya nauna kami rito nila MJ Cambao Reyes kanina, agad-agad kami tumungo rito at tama nga at pinasok dito si Pangulong Duterte dito sa dito sa Villamor Air Base. At ayun yun yung naano natin hanggang sa makatanggap tayo ng information at na-validate natin na mayroong eroplano na naka-standby para maghatid kay Pangulong Duterte sa The Netherlands. Mukhang yung eroplano na yung naka-standby na yun ay hindi natin alam kung kinakargahan ng gasolina o anumang clearances ang kinakailangan at siguro pagkatapos nun hindi natin alam kung ano mangyayari. Baka isa katuparan na nila yung talagang maitim na plano nila na itakas si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Yun po. Kung paano mapabilis na